draft, then biglang namatay. Case dismissed, curtains down. Akala natin tapos na. Akala natin nilamon na ng panahon ang kasalanan. Pero may ugali ang hustisya. Bumabalik siya kapag akala mo ligtas ka na. Decades later, she resurfaced, hindi multo, hindi alamat. Isang taong buhay na matagal lang nagkunwaring patay. At doon bumagsak ang maskara. Hindi pala death ang tumapos sa kaso. Deception lang. At dito nagiging delikado ang kasalukuyan. Ngayon, may mga bulong na parang deja vu. May conspiracy theory na kumakalat na baka raw Catalina Cabral, ang nagbitiw na DPWH Undersecretary, ay gumamit ng parehong lumang script. Disappear para mamatay ang ebidensya, para maputol ang chain, para maging dead end ang tunay na mastermind. Let's be precise. Hindi ito hatol, hindi ito finding. Ito ay tanong na may bigat dahil may precedent. Kapag nawawala ang isang key figure, kapag lumalamig ang paper trail, kapag tumitigil ang mga bibig na dapat magsasalita, ang unang namamatay ay hindi tao. Ang unang namamatay ay ang katotohanan. Ito ang aral ng Maslow's story, na ang death certificate pwedeng peke, ang katahimikan pwedeng planado, at ang oras pwede gawing sandata para mapagod ang publiko, para humupa ang galit, para makalusot ang utak habang may ibang sasalo ng bagsak. Kaya ang tanong ngayon, hindi lang may namatay ba? Ang tanong ay, sino ang gustong pumatay ng investigasyon? Because we've seen this before. At kung may leksyon ng kasaysayan, ang hustisya, hindi siya dapat pumapayag na basta na lang i-fade to black.